Susunod ng witnesses sa Vice President impeachment trial, posibleng magpatunay ng confidential funds misuse ayon sa isang constitutional law expert. Ngunit bangayan ng mga abogado sa trial, nailihis ang atensyon ng publiko. Investigasyon kay dating Speaker Martin Romualdez ipapaubayan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Ombudsman. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ididepensa ang Pac Silica Hub sa gitna ng pangamba sa pagtatayo nito. At deadline sa tax filing at payment of taxes sa mga lugar na apektado ng habagat pinalawig hanggang August 18. Kabilang sa mga hiniling na maipasabina ng Senate Impeachment Court mula August 17 hanggang 19, 2026 ang dating Special Disbursing Officers ng Confidential Funds ni Vice President Sara Duterte at Department of Education. Ito ay sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Ayon sa constitutional law expert na si Attorney Maria Lulu Reyes, posibleng makapagpatunay ang dalawang testigo ng maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Ito ay kung ang magiging testimonya ng dalawa sa paglilitis ay kagaya ng ginawa nila sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability noong November 2024. Matatanda ang ipinahayag ni na Acosta at Fajarda na inutusan umano sila ng pangalawang Pangulo na i-release ang confidential funds sa ibang tao o kina Colonel Raymond Dante La Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSG, at Colonel Dennis Nolasco, Deputy Commander naman ng VP-SPG. Gayunman, posible rin anyang hindi magsalita sina Acosta at Fajarda at igiit ang karapatan laban sa self-incrimination, lalo na at maaari ng mga ito ang kauna-unahang hostile witnesses ng prosekusyon. Ayon sa rules of court, maaari lamang ideklara ng hukuman na unwilling o hostile ang isang testigo kung may sapat na katunayang may salungat itong interes sa panig na tumawag sa kanya. Ito, ina-anticipate ko to. Because they were public officers at that time, tapos custodian sila ng confidential funds na milyon-milyon talaga ang hawak nila. Mag-appear man sila sa impeachment trial, uupo man sila doon, mag-take ng oath, pwede kasi nilang i-invoke yung right to self-incrimination. Yung deferment of arrest warrant ay isa sa mga bagay na hiningi namin sa korte, no, na wag muna siya mag-issue habang dinidinig pa itong usapan ito nga tungkol sa jurisdiction. At masasabi ko lang, ang issuance of a warrant is an exercise of jurisdiction, meaning para makapag-issue ang korte ng isang warrant of arrest, kailangan meron siyang jurisdiction. Kasong kriminal ang kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court, kaugnay ng 3 counts of grave threats na isinampa laban sa kanya ng Department of Justice. Kinokontra ito ngayon ng kampo ng bise sa pamamagitan ng motion to quash o hiling na mabaliwala o madismiss ang kaso. Nakapaloob rin dito ang hiling na ipagpaliban ang paglalabas ng arrest warrant laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni VP Sara, walang jurisdiksyon ng korte sa kanyang kliyente dahil ito ay isang impeachable official. Yan din ang sentro ng kanilang inihaing manifestation sa husgado na humihiling na magsagawa muna ng oral arguments patungkol sa issue ng jurisdiction. Kung pwedeng kasuhan at sampahan ng kaso at ipa-aresto pa nga, no? Kunyari, ang isang vice presidente habang napaupo pa siya, maski na impeachable officer siya, at yung ibang impeachable officers din, ganun din ba? Pwede din pala silang makasuhan. So it's possible na it might open the floodgates, no, to lawsuits against impeachable officers. Ngunit legal remedies na po pwedeng gamitin ng isang akusado. Samantala, may puna rin si House Prosecution Member Representative Terry Ridon matapos samahan ni VP Sara ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa Davao City Regional Trial Court para sa pagdinig sa kasong grave threats. Bagamat hindi obligadong dumalo ang pangalawang Pangulo sa impeachment trial, naniniwala ang panig ng prosekusyon na dapat nitong harapin ng mukhaan ang paglilitis. Meron po nga selective attendance yung po nga pangalawang Pangulo, no? Of course, the proceedings of her brother matters, no? Kasi syempre kapatid niya ho yun. Pero Tuluyang kinasuhan si VP Sara ng DOJ dahil sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang aligasyon ay isa rin sa ginagamit ngayong batayan ng prosekusyon sa impeachment trial para mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Evan Alvarez. Ipapaubaya na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng flood control projects anomaly.
Ayon sa Pangulo, hindi siya direktang nakikialam sa detalye ng investigasyon ng Ombudsman. Nasa Ombudsman na anya ang usapin at dapat itong hayaan na isagawa ang investigasyon nito. The ombudsman and his officers are very much on this subject, as I'm sure you have gleaned from his statements that he has been making in the past few weeks. So we leave it to the ombudsman, and now that you've asked me, I'll give him a call and see ask him how is it going, just to give for my own edification. Idinipensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng PAC Silica Hub sa Capas Tarlac. Sa gitna ito ng pangamba na maaaring maapektuhan ang likas na yaman at mawala ng tirahan ang indigenous people sa lugar. Ang PAC Silica ay isang inisyatibo na pinangungunahan ng Estados Unidos na layong makapagtayo ng manufacturing, semiconductors at artificial intelligence hub sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang magbebenepisyo nito ay ang mga Pilipino at wala namang kasunduan na maaprubahan na hindi dadaan sa pamahalaan ng Pilipinas. I cannot see how another country can come into the Philippines and, for example, exploit our minerals without the agreement of the Philippine government. Naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na maaaring magdulot ng pangmatagalang paglago sa ekonomiya at paglikha ng trabaho sa bansa ang PAC Silica Project. Ngunit, kailangan muna anyang matugunan ang mga posibleng epekto nito sa kuryente, tubig, kalikasan at pagsunod sa batas. Tiniyak naman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na pag-aaralan nito ang pagkakaroon ng sariling power facilities, surface water harvesting, rainwater storage at desalination upang hindi maapektuhan ang supply para sa mga residente at iba pang industriya. Sa mga susunod na pagdinig, inaasahang ilalatag ang mas detalyadong plano ng proyekto upang matukoy ang mga posibleng panganib at ang nararapat na safeguards sa naturang proyekto. Mr. Chairman, ako personally, sinusuportahan ko itong PAC Silica, pero marami rin po akong kondisyon at caveats. No? Hapon August 14 ang inaasahang pagharap sa tanggapan ng National Bureau of Investigation National Capital Region nang ipinasabi ng 4 na abogado na kabilang sa Rondain at Mendiola Law Firm. Ngunit dahil sa sama ng panahon at naunang commitment, humiling ang mga ito ng reschedule ng kanilang pagtugon sa patawag ng ahensya. Ayon sa NBI, sa Lunes, August 17 ang hiniling na petsa ng mga ito. Matatandaan na ipinatawag ng NBI ang mga ito matapos lumabas sa pag-iimbestiga sa naarestong talent manager na si alias Ken na sila umano ang 4 na abogado na gagawa ng script at peking affidavit para sa tangkang honey trap at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Nasa normal ang Visayas Grid sa katapusan ng buwan. Ito ang inaasahan ng National Grid Corporation of the Philippines sa gitna ng patuloy na pagtataas ng mga red at yellow alert sa Visayas at Mindanao Grid. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi planadong maintenance shutdown ng mga planta ng kuryente ang pangunahing dahilan ng sunod-sunod na grid alert sa Visayas at Mindanao. Ito ang inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa gitna ng patuloy na pagtataas ng red at yellow alert sa Visayas at Mindanao Grid. Sa tala ng grid operator, 73 araw nang itinataas sa mga alerto sa Visayas Grid simula noong buwan ng Mayo habang ika-4 na araw naman sa Mindanao. Paliwanag ni Atty. Cynthia Alabanza, tagapagsalita ng NGCP, lalong napalala ang sitwasyon sa Visayas dahil umaasa ito sa imports ng kuryente mula sa Luzon at Mindanao. Kaya nang magkaroon anya ng mga power plant shutdown sa Mindanao, lumala ang epekto sa Visayas Grid dahilan ng pagtataas ng red alert. Itinataas ang yellow alert kapag manipis na ang pasobrang supply ng kuryente sa isang grid habang mataas naman ang demand o kailangang kuryente. Habang ang red alert ay nangangahulugang wala ng sapat na pasobra at mas mataas ang posibilidad ng pagpapatupad ng rotational power interruption o brownout. We were supposed to expect the last 2 big plants, yung TVI, on this month, August 22 and August 21. 22, August 22 and August 30. And we're hoping that they will come back online. Isang 7.7 magnitude na lindol ang tumama sa Flores Island sa eastern Indonesia. Ayon sa US Geological Survey o USGS at sa BMKG, ang Meteorology, Climatology and Geophysical Agency ng Indonesia. Ang epicenter ng lindol ay nasa 68 kilometers northwest ng Ende sa Flores Island. Sinundan ito ng malalakas na aftershocks kasama ang isang magnitude 6.1. Ayon sa BMKG, may posibilidad ng tsunami waves sa mga probinsya ng East Nusa Tenggara, South Sulawesi at West Nusa Tenggara. Naglabas ng alert para sa mga alon na maaaring umabot sa 0.5 meters hanggang 3 meters.
Daang-daang residente sa Maumere at Nagekeo Regency ang nag-evacuate na sa mas mataas na lugar matapos makita ang biglaang pag-urong ng tubig sa dagat. Wala pang